3 taon na kaming kasal ng asawa kong si Paul. 3 taon ng pag-a-adjust sa buhay na akala ko noon ay puro saya lang basta magkasama kami. Pero hindi pala sapat ang pagmamahal kapag mas madalas mo nang kayakap ang unan kesa ang asawa mo. Seaman si Paul. Bago pa kami ikasal, alam ko na ang ibig sabihin nun. Aalis, maghihintay, at babalik. Tapos aalis na naman. Noon, parang kaya ko. Parang romantikong sakripisyo pa nga. Pero habang tumatagal, iba pala ang realidad kapag ikaw na ang mag-isang naghihintay. At siguro, doon nagsimula kong maramdaman na unti-unti nang nagbabago ang pagsasama namin. Dahil imbis na ang asawa ko ang katuwang ko, ang biyanan kong lalaki ang kasama ko sa halos lahat. Hindi lang sa bahay, kundi pati na rin sa kama. Itago niyo na lang ako sa pangalang Melissa. 27 taong gulang, isang guro sa pampublikong paaralan. Araw-araw na maagang gumigising, maayos manamit, may baon na pasensya para sa mga bata, at may ngiting laging handa para sa kapwa guro at magulang. Sa labas, mukha akong matatag, maayos, kontento. Pero sa loob ko, may mga gabing pakiramdam ko, ako na lang ang mag-isa sa mundo. Kahit meron akong asawa. Si Paul ay 28 years old, isang seaman. Mabait, responsable, hindi bisyo ang problema. Ang problema, lagi siyang wala. Kapag may kontrata, buwan ang binibilang bago ko siya muling makita. Video call na lang ang lambing, chat na lang ang kumusta. At sa tagal, parang nasanay na rin kami. Wala pa kaming anak ni Paul. Gusto ko na sana, pero sabi niya, maghintay muna tayo. Kapag mas handa na tayo, kapag meron na tayong sariling bahay at ipon. At dahil mahal ko siya, inintindi ko na lang. Dahil lagi naman akong umiintindi. Nakatira kami sa bahay ng pamilya niya para mas makapag-ipon. Doon nagsimula ang buhay mag-asawa ko, hindi sa sarili naming tahanan, kundi sa bahay ng mga magulang niya. Kapag wala si Paul, 3 lang kaming nakatira ron. Ang biyanan kong si Tay Crisanto at ang asawa niya na si Nanay Linda. Matagal nang may sakit si Nanay Linda. Naka-wheelchair na ito, mahina ang katawan at kailangan ng alalay sa halos lahat. Mabait si Nanay. Tahimik, madalas lang nakaupo sa tabi ng bintana habang nanonood o nagdadasal. At ako ang madalas niyang kasama. Meron pa silang isang anak, si Luis, ang bunsong kapatid ni Paul. Bakla siya, masayahin, palabiro, pero may sarili ng kinakasama, kaya paminsan-minsan na lang dumadalaw sa bahay. Kapag nandun naman siya, paniguradong masaya, pero kapag wala na ulit siya, bumabalik ang katahimikan. At sa katahimikang yon, kami ni Tay Crisanto ang madalas magkatapat. Si Tatay Crisanto ay 56 na taong gulang, pero matikas pa rin ang tindig. Sanay sa trabaho, sanay sa responsibilidad. Tahimik siyang tao, hindi pala imik, hindi pala utos, hindi rin pakailamero sa buhay namin ni Paul. Meron siyang sariling kita at sariling galaw. Hindi siya yung tipo ng biyanan na mahilig makailam o manghingi. At siguro, doon ako unang humanga sa kanya, sa pagiging maayos niya, sa pagiging responsable niya, sa paraan niyang alagaan si Nanay Linda, mahinahon at walang reklamo. Noong una, malinaw ang hangganan. Respeto lang at distansya. Tatay ang tawag ko sa kanya. Usap lang tungkol sa bahay, sa gamot ni Nanay, sa trabaho ko sa eskwela. Pero habang tumatagal, ang mga araw na kami-kami lang sa bahay, may mga bagay na nagbabago. Yung sabay kaming nagkakape sa umaga habang tulog pa si Nanay. Yung mahahabang usapan sa hapag habang tahimik ang paligid. Yung mga sandaling nagtatagpo ang tingin at hindi agad umiiwas.
Walang masamang ginagawa, wala pang mali. Pero may nararamdaman na. At mas nakakatakot yun. Dahil alam kong hindi ito dapat. May asawa ako, may asawa siya. At nandun lang si Nanay Linda, ilang hakbang ang layo. Walang kaalam-alam sa mga pagbabagong unti-unting bumabalot sa loob ng bahay na to. Isang bahay na dapat tahimik lang, pero sa ilalim ng katahimikan, may mga pusong nagsisimulang magulo. Hanggang isang tahimik na hapon, doon tuluyang nagbago ang lahat. Nag-aayos ako ng kwarto namin ni Paul noon, day off ko sa eskwela. At tulad ng dati, wala siyang paramdam. Sanay na ako na minsan, mahina ang signal sa barko. Pero may kakaiba akong kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Pero binuksan ko yung account niya. At doon ko nakita. Isang pangalan na hindi ko kilala. Meron pa nga yung kasamang heart emoji. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ko bago ko pa mabuksan ang usapan. At nang mabasa ko, doon ako tuluyang nanlamig. Hindi man mahaba ang chat, malinaw ang tono. May lambingan, may landi ang nagaganap. Merong biruan na may mali siya. May mga salitang hindi dapat nanggagaling sa lalaking may asawa. Hindi na ako naghintay. Kinagabihan sa video call, kinumpronta ko si Paul. Nasa maliit na screen ng mukha niya, pero pakiramdam ko, napakalayo niya. Hindi lang sa lugar, kundi pati na rin sa akin. Sino yun? Anong meron sa inyo? Mahinahon ko siyang tinanong. Sandali naman siyang natahimik. Tapos, ngumiti pa siya ng bahagya. At sinabi ang mga salitang hanggang ngayon, sariwa pa rin sa tenga ko. Grabe ka naman, mahal. Pampalipas oras lang yun, libangan lang. Parang may kung anong nadurog sa loob ko. Ganun na lang ba ako kababa? Ganun na lang ba ang halaga ng pagsasama namin? Ganun ba maglibang ang lalaking may asawa? Walang malinaw na paghingi ng tawad. Walang pag-intindi sa nararamdaman ko. Doon ko unang naramdaman na mag-isa na talaga ako. Simula nun, parang may nawala sa akin. Pumapasok ako sa eskwela na parang robot. Nagtuturo, ngumingiti, tumatango, pero wala na yung dating sigla. Pag-uwi ko ng bahay, pagod ako kahit hindi naman mabigat ang araw. Tahimik ako, hindi pala kwento, hindi na rin madaling tumawa. At alam kong napansin yun ni Tay Crisanto. Hindi siya diretso magtanong, pero ramdam ko ang concern niya sa akin. Kapag late akong umuuwi, naririnig ko siya sa sala. Ayos ka lang ba, iha? Tanong niya sa akin. Opo, Tay. Ayos lang. Sagot ko, saka pilit na ngumiti. Pagod ka ba? Meron bang problema? Iling lang ang naisagot ko. Doon ako mas natakot. Dahil mas nararamdaman ko pa ang concern ng ama ng asawa ko kesa sa sarili kong asawa. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Christmas party ng eskwelahan. Dapat masaya. May palaro, may sayawan, may kantahan. May mga magulang na dumalo. May mga nanay na nag-abot ng pagkain. At matapos nga ang program, inaya naman ako ng mga nanay na uminom. Bilang guro, sanay akong umiwas sa ganon. Maingat ako sa imahe ko. Maingat ako sa sarili ko. Pero nung gabing yun, pagod na ang puso ko. Hindi ko na gustong magpigil. Hindi ko na gustong magpakatatag. Gusto ko lang makalimot. Kaya uminom ako na higit sa kaya ko. Ngumiti ako, tumawa ng malakas. Nakisabay sa saya na parang walang problema. Pero pagpasok ko sa banyo, doon bumigay ang lahat. Tahimik akong umiyak sa harap ng salamin. At nang umuwi ako, grabe yung hilong nararamdaman ko. Pero mas mabigat ang dibdib ko kesa sa katawan ko. At hindi ko alam, ang gabing yun pala ang magdadala sa akin sa landas
na hindi ko akalaing tatahakin ko. Pag-uwi ko galing Christmas party sa eskwela, ramdam ko pa rin ang tama ng alak. Hindi kasi talaga ako sanay uminom, kaya bawat hakbang ko papasok ng bahay ay parang lumulutang ang paa ko sa sahig. Tahimik ang paligid, patay ang mga ilaw sa mga kwarto, sa kusina at sa labas. Sa sala lang may sinding ilaw. Pagpasok ko, naroon si Tay Crisanto, nakaupo sa sofa, nanonood ng telebisyon. Napatingin siya agad sa akin, parang alam niyang may hindi tama. O baka naman, napapansin niya na ang bigat na matagal ko nang dinadala nitong mga nakaraang araw. Sandali kaming nagkatitigan. Tumango siya ng bahagya at saka muling binalik ang tingin sa TV. Gabi na, Melissa. Ayos ka lang ba? Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Ramdam ko ang panghihina ng katawan ko. Halo ng hilo, hiya, at lungkot. Amoy alak ako. Lasing at alam kong halata yun. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako umakyat sa kwarto. Hindi ako umiwas, at sa halip, nanatili ako ron. May kakaibang tensyon sa pagitan namin. Isang katahimikang mabigat, pero parang may humihila sa amin palapit sa isa't isa. Napatingin ako sa kanya. Sa dilim ng sala, napansin ko kung gaano siya kahawig ng asawa ko. Sa tindig, sa mga mata, at bigla kong naalala si Paul. Halos isang linggo na siyang walang maayos na paramdam. Ayos ka lang ba talaga? Tanong niya ulit, mas malambing ang tono. Meron ka bang problema, Melissa? Doon ako napabuntong hininga. Ang hirap pala, Tay. Kapag malayo kayo sa isa't isa, mahina akong sabi. Meron po akong nahuling kachat ng anak nyo. Napatingin siya agad sa akin, halatang nabigla. At ang masakit, ilang taon pa lang kaming kasal. Pero nagagawa niya ng maghanap ng aliw sa iba. Hindi lang naman siya ang nangungulila, gabi-gabi rin akong mag-isa. Hindi ko na malayang unti-unti akong lumalapit habang nagsasalita. Ramdam ko ang init ng presensya niya. At sa gabing yun, pagod na ang puso ko. Sabi ko sa sarili ko kaya ko, pero hindi pala. Bulong ko, naiintindihan niyo po ba ako? Tanong ko kay Tay Crisanto. Pasensya ka na sa ginawa ng anak ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero mali siya. Wika ng biyenan ko. Magpahinga ka na, Melissa. Lasing ka. Dagdag pa niya, pero umiling ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko, may pader na unti-unting bumabagsak sa pagitan namin. Isang hangganang alam kong hindi ko dapat tawirin, pero tinatahak ko pa rin. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Ang mga mata niya, tahimik pero puno ng pag-unawa. Parang nakikita niya ang lungkot, galit, at pagkalito sa loob ko. Pagsubok lang sa inyo yan. Huwag ka agad sumuko, sabi pa ni Tay Crisanto. Pero sa gabing yun, hindi ko na alam kung ano ang tama. Parang nawala ang takot ko. Nagkatitigan kami, matagal, at ako ang unang gumalaw. Ako ang unang lumapit. Ang mga sumunod na sandali ay parang panaginip na hindi ko na napigilan. Halo ng init, lungkot, at matagal na pag-iisa ang nagdala sa amin sa puntong yun. Mainit at tila nag-aapoy ang pakiramdam ko noon. Ilang buwan na rin akong walang nakakasalo sa kama. Ilang buwan na rin nga ba kaming walang lambingan na mag-asawa. Ang halik namin ng biyanan ko ay lumalim hanggang sa napahiga na ako sa sofa. Nakita ko ang pagningning ng mga mata ni Tay Crisanto. At hindi na siya tumutol nang tuluyan niyang masilayan ng lahat. Ilang minuto kaming nagtampisaw sa sarap na kami lang ang nakakaalam. Nasa kwarto at natutulog na si Nanay Linda. At siguro, hindi niya na maririnig pa ang anumang ingay na halos pigilan kong lumabas sa bibig ko.
Hindi kami huminto hanggang sa parehas kaming nakontento. Sinulit namin ang oras na yon. Pagkatapos, bumalik ang katahimikan. Pareho kaming hingal, parehong hindi makatingin ng diretso. Umupo ako, yakap ang sarili ko, mabigat ang dibdib. Maya-maya, tahimik na tumayo ang biyanan ko. Sandaling tumigil, saka dahan-dahang naglakad palayo sa sala. At naiwan akong mag-isa sa sofa, kasama ang bigat ng nangyari. Ramdam ko pa sa balat ko ang bakas ng init, ang natitirang tensyon, at ang bigat ng bagay na hindi ko dapat hinayaang mangyari. Umalis si Tay Crisanto sa sala nang hindi nagsasalita. Ako naman, mabagal na umakyat sa kwarto namin ni Paul. Hindi ko alam kung paano ako hihiga. Hindi ko alam kung paano ipipikit ang mga mata ko na parang walang nagbago. Kinabukasan, balik sa normal ang lahat. Si Tay Crisanto ay tahimik, parang walang nangyari. Ako naman ay pilit ring binabalik ang routine ko. Ngunit kahit na anong gawin ko sa school, magpakabisi o makipagkwentuhan sa kapwa teachers, hindi ako mapakali. Pilit bumabalik sa isip ko yung nangyari sa amin ng biyanan ko. At ewan, pero nagiinit ang pakiramdam ko. Kinahapunan, kararating ko lang galing school, tumawag si Paul sa akin. Kahit wala akong ganang makipag-usap sa kanya, sinagot ko pa rin. Sinabi niyang pagod daw siya kaya hindi siya madalas makatawag. At sabi ko ay pagod din ako. Pagkatapos nun, nagpaalam na siya at pinatay ang tawag. Ganun na lang, walang kumustahan, walang miss na kita, wala man lang ingat ka o I love you. Tahimik ang kwarto matapos kong ibaba ang phone. Parang mas matagal pa ang pagbuntong hininga ko kaysa sa buong usapan namin. Matapos akong magbihis, dumiretso ako sa kusina para magtimpla ng kape. Pagdaan ko sa sala, nandun si Tatay Crisanto at si Nanay Linda, magkatabing nanonood ng telebisyon. Mahina ang ilaw, tahimik ang paligid. Parang isang normal na gabi sa isang ordinaryong pamilya. Magandang gabi po. Mahina akong bati. Tumango si Nanay Linda at ngumiti ng mahina. Si Tay Crisanto naman, napatingin sa akin sandali bago muling ibinalik ang tingin sa TV. Dumiretso ako sa kusina, pero ramdam ko, sinusundan niya ako ng tingin. Hindi pa rin kami nag-uusap ng diretso matapos ang nangyari. Parang pareho kaming nangangailangan ng espasyo. Panahon para huminga, panahon para unawain kung anong klaseng pagkakamali ang nabitawan namin. Pero gayon pa man, hindi ko maiwasang makaramdam ng kung ano sa titig niya. Nakita niya na lahat, nakuha niya na. At habang iniisip ko yun, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Nakagat ko ang labi ko dahil sa iniisip. Ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko sa pag-alala sa mga ginawa namin nung gabing yun. Hindi ko maiwasang isipin, paano ko nga ba yun makakalimutan? Lumipas pa ang mga araw na parang wala lang. Pareho naming kinikimkim sa sarili namin ang nangyari. Pero ewan ko ba, habang umiiwas ako kay Tay Crisanto, parang mas lalo ko siyang hinahanap-hanap. Hindi ko alam kung bakit nananabik ako ngayon na makita siya. Kapag gabi na umuwi ako, kusa akong napapatingin sa may sala. Hinahanap-hanap siya ng mga mata ko. At pag nakita ko siya, pag nagtama ang mga mata namin, ramdam ko ang kakaiba sa tingin niya. Hindi man siya magsalita, hindi man namin pag-usapan yun, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Isang gabi, nadatnan ko siya sa kusina. Nagkakape, tahimik, nakayuko ng bahagya habang hawak ang tasa. Mahina lang ang ilaw, sapat para makita ang pagod sa mukha niya. Huminto naman ako sa may pintuan. Nasaan po si Nanay Linda? Tanong ko muna, halos pabulong. Nasa kwarto na, nagpapahinga. Sagot niya na hindi tumitingin sa akin.
Doon pa lang, bumigat na ang pakiramdam ko. Parang alam naming pareho na hindi lang simpleng usapan ang dadalhin ng gabing yun. Pwede po ba tayong mag-usap? Huminto si Tay Crisanto. Dahan-dahan siyang tumayo, inilapag ang tasa. Hindi siya agad tumingin sa akin, pero alam kong handa siyang makinig. Umupo kami, magkatapat sa maliit na mesa. Mali ang nangyari sa atin. Gusto kong kalimutan na lang pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang magpanggap na parang wala lang. Diretso kong wika. Sinubukan ko ding baliwalain Melissa dahil alam ko na napakalaking kasalanan ang nangyari. Pero mahirap kalimutan. Sagot niya, mababa ang boses pero malinaw. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang bigat na matagal kong kinikimkim. Mahirap makalimot, Tay Crisanto. Dahil sa totoo lang, nagustuhan ko. Doon ay napatingin sa akin si Tay Crisanto. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya bago magsalita. Ako rin ni Risa. Pero mali talaga. Mahinahon niyang pag-amin. Mas bumigat ang pakiramdam ko sa sagot niya. Kasi sa totoo lang, parang iba ang gusto kong marinig mula sa kanya. Matagal nang may sakit si Linda. Matagal na ring wala kaming pagsasamang mag-asawa sa paraang ganun. Sanay na ako mag-isa sa aspetong yun ng buhay ko. Kaya hindi ko rin inaasahan na may mararamdaman pa akong ganito matapos ang napakahabang panahon. Napayuko ako sandali. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang tingin ko. Hindi lang po pala ako ang matagal na nag-iisa. Mahina akong sabi. Huminga ako ng malalim bago muling tumingin sa kanya. Matagal ko nang tinitiis yung lungkot. Akala ko kaya ko. Akala ko parte lang to ng buhay may asawa ng seaman. Yung wala kang magawa kundi maghintay lang. Sandali akong natigil. Ramdam ang bigat sa dibdib. Tapos, nalaman ko pa na nagagawa niyang maghanap ng aliw sa iba. Mas masakit pala yun. Kasi habang ako nagtitiis na malayo siya nagagawang makipag-flirt sa ibang babae. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Kaya siguro ako natatakot sa nararamdaman ko. Kasi yung hinahanap-hanap ko sa anak niyo, kayo ang nakakapagbigay. Alam kong malito. Alam kong hindi dapat. Pero hindi ko na rin kayang magpanggap. Matagal kaming natahimik matapos ang mga salitang yun. Melissa, hanggang dito na lang dapat. Mahinang sabi ni Tay Crisanto. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa ulo ko. Pero ganun pa man, alam kong tama siya. Alam ko po, kaya nga nag-uusap tayo ngayon. Kasi ayoko nang madagdagan pa yung kasalanan natin. Sagot ko, halos pabulong. Asawa ka ng anak ko. At may asawa pa rin ako kahit ganito na ang kalagayan niya. Napatingin ako sa sahig. Doon pumasok ang bigat. Hindi lang kasalanan sa asawa ko, kundi kay Nanay Linda rin. Mas mabuting ilagay natin sa lugar ang lahat. Baka kaya pa nating pigilan. Wika ni Tay Crisanto. Tumango ako kahit masakit. Dahil sa totoo lang, may parte sa akin na ayaw tumigil. Pero alam kong kailangan. Maayos ang naging usapan namin noong gabing yun. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Akala ko sapat na ang pag-amin para bumalik kami sa tama. Pero hindi pala ganun kadali. Isang gabi, umuwi ako galing eskwelahan na pagod na pagod. Buong araw akong nakatayo sa harap ng klase. May batang makulit. May magulang na nagrereklamo. May lesson plan na kailangang tapusin. Sobrang nakakadrain. Pagdating ko sa bahay, sinalubong na naman ako ng katahimikan. Hanggang sa nakita ko siya sa sala. Nakaupo, tahimik, parang hinihintay lang matapos ang gabi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko nun. Siguro dahil sa pagod. Siguro dahil sa lungkot. O siguro, dahil sa ito talaga ang gusto ko.
Nanginginig ang boses ko na tinawag si Tay Crisanto. Napatingin siya agad. Kita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Lumapit ako ng ilang hakbang, pero huminto rin sandali. Nilunok ko ang kaba. Pwede ba? Mahina akong tanong. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya, pero hindi lumapit ng tuluyan. Melissa, alam mo ba yung sinasabi mo? Sabi niya at may babala sa boses. Tumango lang ako bilang sagot. Tumingin siya sa akin, halatang nahihirapan. Hindi ba nag-usap na tayo? Mahinang wika ni Tay Crisanto. May pagpipigil sa boses niya. Parang pilit ibinabalik ang sarili sa tamang lugar. Huminto ako sa harap niya. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Alam ko, pero please, halos pabulong na lumabas sa bibig ko. Kailangan kita ngayon. Doon tuluyang nabasag ang huling pader na pilit naming itinayo. Hindi na siya nagsalita. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong pagod, parehong lungkot na matagal na naming kinikimkim. Sandali kaming nakatayo ron, parang hinihintay ang huling pagkakataong umatras. Pero walang umatras. Sa gabing yun, hinayaan naming manaig ang damdaming matagal naming pinipigilan. Hindi na namin inisip ang tama at mali. Ang mahalaga lang sa mga oras na yun ay ang maramdaman na hindi kami nag-iisa, na mapuna ng kulang sa mga buhay namin. At habang lumalalim ang gabi, alam naming pareho, pagdating ng umaga, babalik ang katotohanan. Pero sa sandaling yun, pinili muna naming hindi yun isipin. Matapos nun, tuluyan na kaming natangay ng pagkakamali naming dalawa. Hindi na namin alam kung kailan nagsimulang maging paulit-ulit ang pagtatagpo namin sa bawat pagkakataon. Habang dumarami ang beses na nagkakalapit kami, parang unti-unting kumakapal ang katahimikan sa konsensya namin. Si Paul, walang kaalam-alam sa nangyayari sa pagitan namin ng sarili niyang ama. Si Nanay Linda naman, abala sa sarili niyang kalagayan. Marahil dahil doon, naging mas madali para sa amin ang kumilos na parang walang nakatingin. Ang bahay na dapat tahimik at payapa ay naging taguan ng lihim na kami lang ang may alam. Masakit aminin, pero unti-unti akong nahulog kay Crisanto. Habang ang asawa ko ay nasa laot, abala sa trabaho at malayo sa akin, may ibang presensya ang pumupuno sa mga puwang na iniwan niya. Hindi ko alam kung kailan naging ganon. Basta isang araw, napagtanto ko na hindi na lang ito kahinaan, may damdamin na. Minsan tinatanong ko ang sarili ko, ano bang nangyayari sa akin? Bakit sa bawat pagtatangka naming umiwas, mas lalo lang kaming nagkakalapit? Parang may kung anong pwersang humihila sa akin patungo sa kanya. Kahit malinaw sa isip ko na malito. Asawa ko si Paul. At alam kong kapag may nakaalam, isang iglap lang ang kailangan para masira ang lahat. Isang kasalanan sa mata ng tao, at higit sa lahat, sa mata ng Diyos. Minsan, sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko pang huminto, na pwede ko pang ibalik ang lahat sa dati. Pero sa tuwing magkakatagpo ang mga mata namin, nawawala ang lakas ko. Parang mas malakas ang hatak ng tukso kesa sa konsensya ko. Takot ako pero hindi sapat ang takot para umatras. Kung ano man ang mangyari bukas, hinahayaan ko na lang. Ako rin naman ang pumili na mangyari ang lahat ng to. Pero sa kaibuturan ng puso ko, alam kong walang magandang patutunguhan ng landas na to. At balang araw, sisingilin ako ng tadhana sa lahat ng maling desisyon na pinili kong tahakin.